tayo sa pinakamayang bahagi ng aming pamamagitan ang matinig na pinakasalita. Kaya walang kasalita nito ay tumimo at maging logos mo inugat sa aming mga buhay. Let the word be manifested upon our lives, O God. At naniniwala kami naman na sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, ikaw ang gagawin at tutulong sa amin hanggang sa matapos po ang aming pamamagitan. Ang mga dalangin ng unang iyong lingkod at pagpalain ng lahat ng mga kamay na nanigamit na ng mga kaloob at ikaw para sa iyong pamamagitan. Ibalik mo ito ng sisig, na tumaawa na pagpapala tulad ng iyong pinangako sa iyong mga salita. At ikaw lamang ang aming pananaligan at ikaw lamang ang aming lakas at pagpapulyan. Gamitin mo ang mga salita ito sa gawain na pinagkatiwala mo sa aming iglesia. Ito pang aming dalangin na ibinabalik sa iyong papuri, pagsamba at nakapaglalapin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sa ikaw malakas na. Amen! Hebreo 11 verse 8 to 16. Hebreo 11, 8 hanggang 6. Sabay-sabay po tayo. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tinatima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggapin mana. At siya imaon na di nalalaman kung saan siya karoon. Sa pananampalataya, siya naging manglalakbay sa lupang pangako. Nagaya na sa hindi niya sariling lupa at umangan sa matoda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga pinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipagliging ng bigit ng lipas na ang kanyang gulang, palibas ay inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman, sumibol ang sa isa sa kanya na tila patay na ang kasing dami ng madulig sa langit sa karamihan at di mabilang na gaya ng buhangin nasa langit ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtam ang mga pangako. Ngunit kanilang nakakita na natalaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi na mga gayong bagay ay nakapagpapakilala hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. At katotohanan, kung kanilang naalala, yaong lupang kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nanasa sila ng lalo madaling na lupain sa mapagpitagal ang sa langit. Kaya hindi sila itinaiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Today this word that says about the faith of Abraham. Sa araw na ito, ang ating salita ng Diyos sa pinapag-aralan ay tungkol sa pananampalataya ni Abraham ng kanyang pamilya. Matthew chapter 1 verse 1 said, Jesus is Abraham and David were the relative of Jesus Christ. Mula sa Mateo, ang natin Isaya, ang gawa natin mabuti na binanggit doon na si Jesus Cristo ay galing sa lahi ni Abraham at lahi ni David. We will say faith in Abraham. Pero kailangan natin magkaroon ng pananampalataya katulad ng kay Abraham. Today, Abraham and Sarah, Isaac and Jacob took to Israel. Sa kasalukuyan, alam po natin na lahat ng libingan ni Abraham, ni Sarah, ni Israel, at ni Jacob, and the place of the Hebron, ay ang lugar ng Hebron. Still they are waiting. New Jerusalem coming to them. Silang lahat ay naghihintay sa isang bagong Jerusalem na darating sa kanila. When Abraham come to stay at their room, today Iraq has called Abraham. Na nananatili sa Abraham kung sa Caldea Ur na ngayon ay tinatawag ng Iraq, tinawag siya ng Diyos. You go to the promised land. At inutos sa kanya na pumunta at doon sa pagluwang pangako ng Kanaan. Now today, you see verse 8. Abraham's obeyed
when he was called from God and went to Abraham. So, Ang sinabi sa talatang 8 na si Abraham na tawagin ng Diyos ay tumalima at pumalong sa dakong kanyang tatanggalin. But this time, they don't know he was going, but they obeyed. Dahil sa kabila na hindi niya alam kung saan siya paroroon, pero patuloy siya sumunod. And then verse 9 means, even though when they stayed in Canaan, the promised land, they stayed in the tent, dwelling in tent. Ang pagdating ko sa Bebe sa pananatili nila sa lupain ng Kanaan, sila po ay nananirahan sa pamamagitan ng Lord. Yeah. With Isaac and Jacob, Abraham had stayed in the tent in Canaan. At kasama niya po ang kanyang anak na si Isaac at ang kanyang apo na si Jacob. Doon sa Tod. This Abraham is my different from us today. Ibig sabihin, madakil yung pagkakaiba ng kaisipan ni Abraham sa atin sa kasalukuyan. Because today, even the Christian, we find only in this honors, not in heaven. Sa pagkasalukuyan, maging ang mga Krisyano, ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa sanlibutan at hindi doon sa kanila. When Abraham stayed and they called him and they said, you go to the promised land. At katulad ng ating narinig ng si Abraham ay nananatili sa Caldea Ur, ay tinawag siya ng Diyos upang dalhin sa Kanaan. So hard, but they obeyed God and finally came to the Canaan. Ito po'y tunay na napakalako, pero sila ay sumunod sa Diyos at ito po'y lupain ni Kanaan. But it is not this important. Even though after into the Canaan, they stayed and Pero ang mahalaga doon sa pinapag-aralan po natin sa pananatili nila sa Kanaan, sila po'y nanahan lamang sa Toga. because they understand about hostility and hostility. Sa pagkatawa nila kung anong kalooban at plano ng Diyos. They understand the promised land Canaan, that is shadow of the kingdom of heaven. New Jerusalem, even though in heaven. Sa pagkatawa nila kung mabuti ng Kanaan, isang kanino lamang ng bagong Jerusalem at iyong kalimitan. That's why we, this war, they decide we need strangers. At sa pamamagitan ng pagkasa ito'y tinuri nila kaya ng sarili bilang mga dayo lamang. This is our hometown, homeland. It is still our home. Saan po ba talaga ang tunay natin mga lupain? Ito ay ang kalimitan. Of course, our God came from us. Every time came from us. Totoo naman ang ating mga katawan ay galing sa labo, kaya naman pagkapantay ng matao, babalik din ito sa labo. But our spirit is from God, from heaven. That's why time come, we have to go back to God, the Father in heaven. Samantalang ating mga spirito ay galing sa Ama at galing doon sa kalamitan, kaya naman darating ang pagkakataon na tayo babalik sa ating Ama doon sa kalamitan. That's why we go to God, Father, about Heavenly Father, all the time when we pray the Heavenly Father. Kaya lang dahilan kung bakit tumatay ng Ama, tayo ng Ama, doon sa nasa langit, at lagi natin ginagamit sa ating panalangin na Ama. And we believe heaven is our Father's house and also our house. At nananalig tayo may kalangitan ay ang mismong tahanan ng Diyos at hindi na nating tahanan. We believe the promise of Jesus Christ. Jesus said, I go to Father and take the shelter, and then the shelter will come back to you. At naniniwala tayo sa sinabi ng ating Panginoon Jesus na ako'y babalik sa Ama upang ipaganda kayo ng matitirahan at kapag ipaganda na kayo, babalik kayo. But today, what is our problem? We have no hope in the kingdom of heaven. Pero ano ang nagiging problema sa atin sa kasalukuyan? Hindi tayo umaasa doon sa ating titirahan sa kanila. We don't like to be strangers to God, not like the foreigner. You have to stay here forever. Ibig sabihin, ayaw natin maituring na tayo dahil na lamang sa mundo nito at ang gusto natin manatili ng pangarang panahon sa mundo nito. Abraham family, they become shepherd and then they take their sheep and goats and all the time. Just be a child. Alam natin na kung paano po namuhay sila Abraham at sila ay nanatili para mga pastol at nag-aalaga ng mga tupa at ng mga baka. They can move anytime, all the time, like as I was. Kaya nga po, pwede po silang lumipat ibang lugar sa pamagitan at ng destino. You know, foreign mission is nothing different from mission in the Philippines. Alam niyo po ba na
mga misyon sa ibang bansa ay kakaiba sa misyon dito sa Pilipinas. As brother family in Cambodia, they are foreigners. They are strangers in Cambodia. Kung paano nga po na yung pamilya ni Pastor Roy na nandun sa Cambodia ngayon, sila po ay bayuhan na sa Cambodia. That's why I told them, by the Holy Spirit, one day, if God said to you, we have to move to other place. Kaya sinabi ko sa kanya na kung magkakopin ng Panginoon at inutos ng Diyos ay nalulipat kasi magula, kailangan lumipat. I told you, that's why we have to make disciples. And the time let the disciples go in church, we have to go to different places, also to the gospel. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na kailangan gumawa ng iyong disipulo upang kapag meron yung disipulo na hawak ng iglesia, ikaw ay ahayo na upang magtayo ng iglesia. Last week we said to Pastor Roy family from Hijab, some of money, but they need Hijab because they are foreigners in Cambodia. Nung isang linggo, tayo pinagpadalaan ng pera kina Pastor Roy para sa kanyang visa at itinubos ng napakalaking halaga pero kinakailangan ng visa sapagkat sila ay dayuhan lamang. But now we don't have foreigners in the Philippines. Philippines for homeland, on people. Samantala ang bawat sa naririnig ngayon ay hindi pwede maituloy na dayuhan dito sa Pilipinas sapagkat kayo tunay na naninirahan sa Pilipinas. This Philippines were homeland. Ibig sabihin, pagdating sa ating mga pamamatawan, ang tunay na ating tirahan ay Pilipinas. But Bible says our spiritual life, Pero ang ginawag ito ng Biblia ay ang ating spiritual na pamamahay at ang spiritual na ating daan. time for all men die after judgment, and then we have to go back to the past. At darating araw na tayo lahat ay mamamatay at pagkatapos po ng pagbubukod ng Panginoon ay babalik tayo sa ating mga. If you want to go back at the father's house, you will send case of Abraham. Yan ang dahilan kung bakit kung nais natin manubalik o makabalik yung sa ating mga, kailangan natin gagawin ang kaisipan na katulad ng Abraham's family, they understand the promised land Canaan, that is shadow of the people heaven, the heaven. Ibig sabihin, ito po sa Abraham at ang kanyang pamilya yung tumaan na yung Kanaan ay anito lamang ng kahalianan lang ng kalalitan. That's why they decide they foreigners, strangers in Canaan. Kaya naman naniniwala sila na sila po'y mananatiling dayuhan lamang sa Kanaan. That's why instead of being house, they stay in the tent. Kaya kapag nakita natin na imbis na sila magtayo ng mga konkretong mga tahanan, sila po'y nanirahan lamang sa isang todo. But today, almost Christian, they have no mind in the kingdom. Pero ngayon, ang marami mga kasama, wala silang kaisipan. Isa na We have to be here in the world where ang inanais natin ang buhay sa isang lugar ito, magpakailanman. we have to change our mind. Kailangan natin mabago ang ating kaisipan. You know, in the desert, people are talking about this church of the race. At katulad na sinabi ko sa ito, na doon sa ilang, sila ang tinatawag na iglesia ng biyaya. This more spiritual world in the desert. Kaya napagpugan ang tinatawag na spiritual na ligmaan sa ilang. On this day, physical mind, all the time they looking for God, drinks and food, and then also they might want to go back to Egypt. At ang tanging nagiging labanan doon ay pisikal, at ang gusto nila, ang inisip lagi nila ay makakain, mag-inom, at nais bumalik sa Egypt. Because they are already still alive. Sapagkat nananatiling buhay ang kanilang mga pagdaan. You understand, already through the Bible, God allowed Moses into the Canaan. At maunawagin natin mabuti na si Moises ay hindi hinayaan ng Diyos na makalapasok sa kanya. Because Moses, he did not kill his own self, old man, 100%. Sapagkat hindi po lubos na pinatay ni Moises ang kanyang lumang pagkatao ng 100%. First time, when they got to work of God, God told to Moses, you hit the rock and then the deliver will come out. Sa unang pagkakataon ay inutusan ng Diyos si Moises na mawalan sila ng tubig na mainom ay sinabi niya na paluin mo yung bato at lalabas ng tubig. And then second time, when they had no water, he started to complain to Moses and to Moses. Sa pangalawang pagkakataon, mawalan sila ng muli ng mainom na tubig ay nagreklamo mga Israelita kay Moises. At the time, God said to Moses, you command to write the word of command. At yun naman ang panahon na kung saan iniutos kay Moises ay kausapin mo ang bato na magpalabas ng tubig.
But Moses instead of commandment to wrap his Pero imbis na kausapin lamang ni Moises yung bato, ang ginawa niya ay kanyang itong binalo. because it is important word wrap, because shadow of Jesus Christ. Pero kailangan maging mahalaga sa atin na napakalaga ng batong yun sapagkat yun ay kumakatawan bilang kanino ni Jesus Cristo. Of course, this is like the Christ will die only one time, not two times. Ibig sabihin lamang no, na isang beses lamang makamatay ng Kristo, hindi dalawang beses. But Moses did it twice. Pero ang ginawa po ni Moises ay dalawang beses ng pinalo. Yeah, because this old man not touching time, not at time because of the Israel enemy. At sa pamagitan ay nagpapakita lamang na yung kanyang lumang pagkatao hindi pa rin mamatay at dahil po sa galit niya doon sa mga Israel. After our old man died, we came into the Sapagkat kung mamamatay tayo natin lumang pagkatao, baka pasok tayo doon sa anak. but this time we have to understand, in the Quran, there's spiritual word. Great spiritual word is Quran. Pero kailangan natin mabuti na sa pagpasok natin sa kanaan, ay magkakaroon ng spiritual na labanan, laban kay Israel. Where's in the Quran? Where's Quran? It is in our mind, in our heart. At nasaan nga po ba yung kinalalagan ni Satanas nandun sa ating mismo kay That's Satanas? why all the time when we stay in Quran, we have to fight it with our old man, our mind. Yan ang dahilan kung bakit sa pananatili natin sa kanaan ay lagi tayong nagkipaglaban sa ating lumang pagkatao. This Abraham's family, they understand about the constant Quran spiritually. That's why they decide overcome the old man. At ang nawa na mabuti ng pamilya ni Abraham na yung kanaan ay andito lamang ng kalangitan kaya naman patuloy sila nagkipaglaban sa kanilang lumang pagkatao. Verse 9, when in time, this text, the original word is scanner, parallel. Same word, parallel. At doon sa Grebe nga po, yung initira nilang Olga, ang ilan na sa aling tuntay skano, yung sabihin ko ay tabernacle. Yeah, means Abraham's family stay in the temple, means they are staying in the temple. Ibig sabihin, sa pananatili ko ni Abraham sa Olga, ito ay katumbas na rin ang pananatili nila sa And tabernacle. the verse 10 said, why? We have to understand why they are staying in the temple. Because they went in the city that came from God. At ang dahilan kung bakit ito lamang ang tinitirhan nila doon sa talagang ni Bebe, ang kasagutan ay sa G sapagkat sila ay umaasa sa bayang itinayo. What's that city? New Jerusalem. And in the future, Jesus Christ in New Jerusalem will come down. At ang tinutukoy na bayan na yun ay ang bagong Jerusalem na bawang kasama ni Jesus Cristo. And then verse 13, okay, sabay sa ito. Prese, sabay-sabay po natin babasahin, ayon sa pananampalataya ay nakamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtama ang mapangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ay kinahayag na sila'y pawak na ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. They all died in faith, but did not receive the first promise. Sinabi ko sila lahat ay nakamatay, pero hindi nakamta ng pangako. She stayed did not into the New Jerusalem, but they died in their faith. Ibig sabihin, hindi po sila nakapasok doon sa bagong Jerusalem, pero sila ay namatay sa kanilang pananampalataya. They want to anything. They want to into the New Jerusalem. This verse 13. At sa 13 nga po, pinapakita kung gano'n kung nasa ang mga tao ito na makapasok sa bagong Jerusalem. That's why they decided they will be strangers and pilgrims all of us. Kaya naman sila po ay nananatili na itinuli nila pa ng sarili bilang dalawa lamang sa mundo. And then verse 14, those who say such things, they are claiming that they seek a hope man. At sinabi po doon sa 14, sila na nagsabi na gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Now, this Apostle Paul said to us, now I want to say to you, those who into the homeland, into heaven. Ibig sabihin, ito yung sinasabi mismo ni Apostol Pablo sa lahat po ng mga nagdanasa na manumbalik doon sa kanilang sariling lupain. He said, if you want to go to the homeland, heaven, this be careful. At kung nagdanais kayo na talaga pumasok doon sa inyong sariling bayan sa kanilang, kailangan ninyong maging maingat. Yeah, verse 15.
15, sabay-sabay po, at katotohanan kung kanilang naalala, yaong lupain kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Same today, if you want into the heaven, homeland, time comes really to heaven. At katulad din po nito, na kung tayo po ay naniniwala na tayo galing sa langit, tayo po ay magdanasa ng bumalik doon sa langit. They want to be status and dignity onwards because they are in the heaven. Kaya naman nananatili ang kalakisipan na bilang dayuhan lamang sa sanlibutan ito sapagkat ang pagnanasa nila ay makabalik doon sa kanila. But if you have no mind into the heaven, you are not making the people heaven come to you, you cannot enter the heaven. Pero kung wala ang pagnanasa po natin na makabalik doon sa kanila langit at harian ng langit ay pag-aalis sa banyo sa amin, wala po tayo. You see, verse 16 says about you city, you Jerusalem city. At pagdating doon sa 16, ang binabanggit dito ay ang bagong bayan ng Jerusalem. Yeah, that's why verse 16 says, God has prepared the city for us, for them and for us. Na sinabi dito ng Diyos mismo ang nagtalaga o naghanda ng bayan niyo para sa atin. You know, last week I said to Pastor Ryan some photo and video about my hometown. Yung isang araw nga po ay padala ako ng mga litrato ng kay Pastor Manny ng kung ano ang nangyayari sa aming bayan. Because this time my hometown is very At doon sa litrato yun na pinadala niya sa akin, tunay-tunay ng bayan ay napakaganda. my place is now yellow. So much, all the place yellow flowers. Alam niyo po ba na yung pinadala niyong litrato na sa kanyang bayan ay punong-puno doon sa mga kalsada ng mga dilaw na bulaklak. But only separate from my hometown 10 minutes, there's a white, so much white flower on the way. At kung lalabas ka naman sa kanila ng 10 minutos sa kanyang bayan, ay makikita mo naman mga puting bulaklak. After 20 minutes drive, go there, there's also pink, red kind of flowers. At pagkatapos naman ng 30 minuto na naman paglalakbay, makikita mo naman mga bulaklak ay kulay rosas at kulay pula. That's why in my mind, I want to go and see all the beautiful things. Kaya naman sa aking isipan, ang buhay ko nilalay ngayon ay makita ko yung magagandang lugar. We all hometown. You also say, people is your hometown. Lahat po tayo ay sa sariling bayan. Katulad na po ninyo ng sariling bayan ng mga Pilipinas. That's why even though you stay in the different place, other nation, but time to time, you want to come back to Philippines because Philippines is your hometown. Kaya naman kahit na po na kayo mga ibang bayan, darating yung panahon na gusto nyo bumalik sa sariling bayan. In all the times, Israel people, especially Jewish people, they be captain of the Babylon. Sa noong tipan nga po, makikita natin kung paano ang mga Israelita, ang lahi ng Jacob ay naging alipin ng mga Babylonia. And they worship idol and not even serve God, but let them stay in the Babylon. At dahil nga po sa kanilang magsamba sa Diyos, sa imbis na sa Diyos, pinanatili sila ang Diyos ang gumawa ng daan para sila manatili sa Babylonia. So especially, Babylon is today that is in the world. Pero alam natin, ang Babylonia sa spiritual ay tinatawag na Santibular. But God translates. If you really get time of idol, then you come back to your own land. Pero ipinangako ng Diyos sa kanila na kung talaga kayo magkakababa at magsisisi, ibabalik kayo kung kayo sa inyong sariling bayan. That's why when they really repent, let them come back to Hanan. Kaya naman, nang sila po'y magsisi at talaga naman balik sa Diyos, ay pinabalik sila ng Diyos sa kanila. You know, how many? Only, when I check the Bible, 52,000. According to the Bible, only 56,000 Jews, they can come back to Hanan. At alam niyo po, pakitadala na nakabalik doon sa Kanaan, sa apat siyasa po sa Biblia, sila ay umabot lamang ng 52,000 linggo. Because if they want to want to go back to homeland, let them go back to Israel. Sila lamang po na tunay na nagnasa ang makabalik doon sa kanilang sariling bayan ng Israel. Sila lamang po nakabalik. Many Jews and Israeli people,
they did not come back to Canaan. At marami po sa mga Hudyo at sa mga Israelita na hindi na po nakabalik sa kanila. Yeah, because when they stay in Babylon, they lost mind about the homeland. Sapagkat kung sila po ay nanatili sa Babylonia, nawala na po yung kanilang kaisipan na bumalik pa sa Canaan. You know, the company, the Hong Kong Sky, HSBC Bank. Alam niyo po ba yung bangko ng taga-Hong Kong, yung HSBC? This bank owner is Jews. At ang may-ari po ng bangko na yan na isang Israelita o Jew. Name is David Sassy. He was the founder of the bank. At ang may-ari po niya na pangalan po ay David Sassy. This family could not return to come back to Canaan when they stayed in Babylon. Alam niyo po ba na ang pamilya niya ay nanatili sa Babylonia at hindi na po nakabalik sa Canaan? That's why time when England got on India, this David went to India. Kaya nga po na ang Inglaterra po ay anipinig o nabugtog nila ang India, ang pamilya po ni David Sassy po ay lumipat sa India. When we stay in India, and then the England also, when they came to China, also came together. England soldiers together, they came to China. At ang pagpagin naman po ng Inglaterra, ang India, sama-sama naman po sila kasama po ng Inglaterra na pumunta ng China. You know, you understand about all the money, all the almost I think 60 to 70% of all the money belong to Jews. Alam natin, siyasati natin ang kasaysayan, ang 60 hanggang 70% ng pera ng buong mundo ay pag-aari ng Hudyo. You know, today, what is their business? Alam niyo ba yung kanilang pinagkakakitaan? Yeah, there are many petrol diamond. Sila po mismo pinagmumulan ng mga diamante. Yeah, diamond, also gold, silver, precious. Marami din silang ginto at mga tilak at mga kayamanan. Also, that is lending company, borrow money, lending company. At isa po sa kanyang pinagkakakitaan ay pagpapahiram ng pera. Also, they become owner of the bank. Hanggang dumating na sa pagkakataon na sila po ay naging nagmamay-ari ng bank. You know why? Because they know how they move to different place. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat alam nila kung nawa nilang mabuti na darating ang araw na sila magpapalita-kita ng bank. When they stay abroad, even though when they stay in America, they know America is their not own town, their own town. Kaya naniniwala sila na kahit kapag lumipat sila ng bayan, lumipat na sila ng Amerika, ang Amerika ay hindi na sariling bayan. That's why they know, we have to go back to our place. At yan ang dahilan kung bakit ang mawali ng mabuti ng bawat isa ay babalik sa sariling bayan. That's why today, this no shepherd in the world. Only the special place. Israel people, yes, not Christians, not shepherd. At alam mo ba na sa kasalukuyan, kakaunti na lamang po talaga yung tinatawag ng mga namumuhay bilang paskol at maging sa Israel po ay kakaunti na lamang. Yeah. You know why? Because they want to go anytime. Anytime they want to move to different place, they want to go home because we alam niyo ba kung bakit? Sapagkat iniisip nga po nila na gusto nila magpalipat-lipat ng mga bayan, dala-dala ang kanilang kayamanan. Do you remember the movie name, the King of the Rings? The King of the Rings. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Alam niyo po ba yung pelikula na The Lord of the Rings? What's the story of the Lord of the Rings? Alam niyo po ba yung story niya? There's special things about Scooter Ring. Meron po yung tinatawag na special na sinsig. Yeah, yes. In the special things, there's eternal life and special power. Doon sa sinsig na yun, ay nagtataglay ng buwan na walang galing akit ng Panginoon. That's why all the king, all the people, they want to hold this special thing. For the eternal life and special power. Yan ang dahilan kung bakit marami ng hari at nagdanasa na nakakamta ng hari na yun. Hindi lamang sa kayamanan, kundi sa kapangyarihan. Especially the Satan's power, they want to be king, eternal
lalo na pagdating sa kapangyarihan sa Kanaas, ang hinahangat niya po ay maging makapangyarihan sa buhay. That's why they decide to sort this special news. Yan ang dahilan kung bakit doon sa pelikula ay ninanais nila na sirain ang singsingay. The problem is that ordinary people, they cannot hold these things because when they hold this, they also change. Ang problema nga po, kung sino po makakahawak po ng singsingay yun, lalo na kapag ordinaryo po na tao lamang ay nababago. Yeah, only people, those hobbit people, that they can control their lives. Kaya nga po yung mga hobbit lamang na maliliit na tao ang nakakahawak ng singsingay sapagkat meron silang kapangyarihan na kontrolin ang ganang That's why young tree, this hobbit, went to mountain to destroy these trees. Yan ang dahilan kung bakit isa doon sa mga hobbit na yun ay pumuntas doon sa bundok upang sirain ang singsingay. Yeah, but you remember name is Gollum? Smith Gollum. The monster, like this monster, we have no hair, Pero may isa po sa mga alaman ni Guys Gollum na parang may walang buhok at bungal, yun po yung naging kanilang alaman. You know, people, my wife said to me, you are Gollum. At alam niyo po ba na ang aking asawa, pinangalan niya ng Gollum? Because your mind is every mind. Sapagkat isipan mo magdadalawang isip. Yeah, because after I went to my wife, she suddenly changed my mind. Sapagkat kapag nagkakaroon kami ng pagtatalo ng aking asawa, ay dumating sa pagkakataon na nagbabago naman kami. Yeah, because still my wife is angry to me, but I try to not. Kaya kahit na po galit na galit ang asawa ko sa akin, pinapatawa ko pa rin siya. Only 1 second, only 1 second, 2 seconds, I was angry, but suddenly, Kaya kahit na po isang segundo, 2 segundo, nagagalit ako pero bigla na lamang mababago yung isipan ko at magpapatawa. that's why my wife said to God, Kaya nga, pinangalanan ako mo sa Gollum na dalawa. which means we have double mind. At ibig sabihin yun ay may dalawang isip. This Gollum, we also hobbit tribes. Ibig sabihin, dito po si Gollum ay isa sa mga hobbit tribes. But this Gollum, you want to hold in these beings. Pero ang problema nga po, dito si Gollum ay nagnanais ko na panghawakan yung sigsig. That's why when he hold these beings, change his appearance. Kaya po nang mahawakan niya po yung sigsig na yun, ay nabago yung kanya. Of course, not die. He can live forever, but his appearance really become like a monster. At dahil nga po, hindi na po siya pwede mamatay, ang naging itsura niya po isang parang alimaw. Finally, these two Gollum went to Gollum Mountain. At dumating na sa pagkakataon kasama po ng isang hobbit, si Gollum ay pumunta sa bundok. One hobbit through the deep to the lava of the Gollum. At yung isang hobbit po ay tinapon po yung singsig doon sa mismong lava ng vulkan. How about this Gollum? Jumping to the lava and then want to fall to this beast. At alam niyo ba, si Gollum ay hinabot po yung singsig na yun upang makamtan niya lamang ang kahawakan. Did you remember the eyes of this Gollum? So holy, what's holy? At alam natin po, ang itsura po ni si Gollum may malaki ang mata na talagang yung paglalasa niya na mahawakan yun. Yeah, that's why all the time Gollum, he hunting the beast. He said, oh, precious. Kaya po nung mahawakan niya po yung singsig ay sinabi niya, my precious. Yeah, where's your mind? Kaya nasan po ang iyong kaisipan? Your mind is in the world, sin. We are like Gollum. Ang kaisipan po ba natin ay sa salimutan para tayo si Gollum? We need to life, we have to go back to God's heart. Ang nais ko natin ay buhay na walang gana at nasa tayo makabalik sa ating Ama sa langit. That's why we have to throw away even though special needs. Kaya kailangan natin tapon ang lahat ng bagay maging ang special. This is only the life in the world. Sapagkat walang buhay, walang tao sa salimutan. Our hope comes in heaven. Ang tunay na bayan natin ay ganito. Our Father waiting in heaven. At ang ating Ama na nasa langit ay naghihintay sa bawat sasali. This change your mind, this your mind. Kaya masulit natin ang ating mga sarili nasaan ang ating kaisipan. You know, now I think we need you dying for church.
Sa kasalukuyan po ay naglalais po tayo na magkaroon ng bagong sasakyan. Yes, because truck that Pastor Manny will drive, that is all the time problems. Sapagkat yung dinamanayo ni Pastor Manny na van ay laging nasisira. May problema lang. And then also only just 9 seats, we need NS 15 to 18 seaters. Ang dahil lang po yung ating sasakyan ay pwedeng ang siyang lamang, ang kailangan po natin ay pang-labing-anim o pang-labing. Maybe you don't like to hear it now. I know. Mahal ayaw niya naririnig ang ganitong klase ng mensahe. But you see, okay, only one. Matthew chapter 6, 9 and 20. Mateo Kabanata 6, 19 hanggang 20. 19 and 20. 9 and 20. Huwag kayong magtiko na mga kayamanan sa lupa na dito'y sinisira ang tama at ang kalawang at dito'y nabubuhay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na doon hindi sinisira kahit ang mga dagat, kahit ang kalawang na doon hindi nabubuhay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Yeah, Jesus said, do not lay upon yourself treasure on us, but Ang sinabi dito, huwag kayong mga tipon na kayamanan sa lupa kung tipon ko sa kalangitan. you have to change it. Only do not have mind to you buy a new house and do a property, do kotse, but you have to keep treasure in heaven. Kaya naman magbago ang isipan natin, imbis na ito natin natin masarili na makabili ng mga bagong tahanan, mga bagong sasakyan, isipin natin na ilipat natin ang ating kayamanan bukod sa Kanya. I believe if you have to do, if you have really mind to have hometown, kind of, you buy new car for church. At kung ang kaisipan po natin ay tunay na nakatuon po sa kanitan, ay gusto magkakaroon ng kaisipan na ako nang bibili ng sasakyan para sa iglesia. Hallelujah. Amen. I talk to you. Mahirap yung sabihin ito sa inyo. But it can't be touching. Pero ang dalawa ng Diyos, ang Diyos mismo hindi po sa inyo. Where's your mind? Where's your treasure? Nasa ating kaisipan, nandun din ang ating puso. Your treasure in Ang ating us. kayamanan. There's no eternal life. At kung ang kaisipan natin ay sa libutan, wala tayong buhay. We have to put our treasure in heaven. Kaya kailangan natin ilagay yung ating kayamanan doon sa kanitan. Let's shout 3 times. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Tayo tayo manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Manalangin ako sa iyo. Manalangin natin sa iyo. Ito sa pag-isipan namin. Kung saan namin magkakaroon kami ng Diyos. Kung spiritual na tahanan, kung spiritual, Panginoon na lugar, kung saan nilaan mo para sa aming mga buhay, na ikaw gusto, Panginoon ang nagkakaw, ikaw gusto ang naghanda para sa iyong mga lingkod, Panginoon God. Kaya tulungan kami ng Diyos na puso isipan po namin ay maniwala sa lugar at mapalitan kayo ng Diyos na ikaw lamang Panginoon God ang aming nilalangin at natulahin sa aming mga puso at naniniwala kami na ano ng mga bagay na siyang niloloko para sa aming mga buhay. Lahat ng ito'y makakamtan at lahat ng ito'y aming mararanasan. Lahat ng ito'y aming mapagkatagumpayan sapagkat ikaw maghahari at gagawa sa buhay natin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Before I preach, tandaan po natin na pastors are just human. Ang mga pastor po ay tao lamang. Kasi, babanggitin ko lamang po ito, hindi po ito kapilan sa sermon, pero may nakapagsabi din po kasi na babalik lang siya sa Philippine Oliver Church kapag wala na si Pastor Manny. So, hindi po ako sinasamba sa church. Hindi po ako ang pinaglilingkuran sa church. Huwag po ako maging dahilan para mapigilan kayo sa inyong pananampalataya. I am not the God of this church. Amen po ba? Lahat po tayo ay parang nalilingkod. Kung may pagkukulang man po ang inyong lingkod, pwede niyo po sabihin, pwede niyo po akong kausapin, pasamanan, bakit ganito. Amen po. Hindi po pwedeng ang tawag ito. Kasi po ang Diyos ang nagtali sa akin, ang Diyos din ang mag-aalis sa akin. Amen po. Kung may problema po kayo sa pastor, kung meron kayo nagkakaroon ng sulirahan sa pastor, it is normal because we are just human. Amen. At may kailangan ng pastor, hindi po sugat man ng pastor.
Amen po. At kung may pag-uulat mo ng pastor, pwede niyo po siya tapitan at pwede niyo sabihan. Amen. Lalo na kung nasa matuwid at tama kayo. Pero kung itinutuwid kayo ng pastor, kaya kayo nagagalit sa kanya, ang problema nasa inyo. Wala kay pastor. Amen po ba? Matthew 16:13 and 20. Mateo, kaunang 16, talata po 13 hanggang 20. Sabay-sabay po tayo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarias di Filipo, ay tinanong niya sa kanya ang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ng ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, tatapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng ating Ama na nasa langit. Sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay di magsisipagnaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang mga iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang mga iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayon, ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanina na siya ang Kristo. Amen. But who do you say that I am? This is really a question of the Lord Jesus Christ to His disciples. Katanungan na maaaring itinatanong din ng Panginoon sa atin today. Siguro inisip natin, bakit kaya, amin po ba, bakit kaya nagtatanong ang ating Panginoon Jesus kung ano ang pagkakilala, paano ang pagkaunawang ng mga tao tungkol sa Kanya? Gusto ba ni Yesu Cristo? Ang gusto ba ni Yesu Cristo ay impormasyon, balita, chismis? Ano ba sinasabi sa akin ng mga tao? Di ba ganyan tayo mga tao eh. Sinisiyasat natin na baka may sinasabi sila na laban sa atin. Ang sinasabi ba ng ibang tao ay mabuti o masama laban sa atin. Isipin natin mabuti mga minamahal kong mga kapatiran, you cannot please everybody. You cannot please everybody. Hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Maaaring may natutuwa sa iyo, pero maraming mga tao din na hindi sa iyo. Normal yan. Amen po ba? Bakit? Ang tao kasi, amen, sabi nga ni Pastor Polo, kabaho-baho ang isip. Amen? Kaya minsan gusto ka, minsan hindi ka. Amen. Ganyan ang tao. So it is not about information. Hindi lamang po hinahangad ng Panginoon Jesus na malaman niya kung anong hinahangad at inanasa na o yung pagkakilala ng mga tao sa Kanya. Kaya siya nagtatanong. Or, hindi rin po tinatanong ng Panginoon Jesus ang natanong ito para bigyan siya ng kapulinan. Or to receive applause to the people. Yung hangaan, amin po ba? Kasi mas gusto ng mga tao ganyan eh. Amin po ba? As a people, bilang tao, bilang nabubuhay sa sanlibutan, gusto natin inahangaan tayo. Amin po ba? We are making our name known. Amin po ba? Gumagawa tayo ng ating sariling pangalan. Gumagawa tayo ng ating sariling legacy sa buhay ng baso ko sa atin. Amin po ba? Hindi para bigyan ng kapulihan ng Diyos. Minsan, bilang kapulihan ng Diyos sa atin. But remember, Jesus Christ doesn't have that kind of money. Wala siyang ganun taasin kaisipan na may taas niya yung kanyang sarili. Kaya na nakakabilig si Juan Bautista, di ba? Anong sabi ni Juan? That I may decrease and He may be increase. Upang ako'y maibaba at siya ay maitaas. Napakalaga nung papel na ginagampanan ni Juan Bautista. Amin po ba? Kung titignan po natin, sa laman, tinungkulin po na si Juan Bautista at saka si Jesus Christ ay magpinsan. Tama ba? Tama, magpinsan. Kasi si Maria at saka si Elizabeth ay magpinsan. Amen. So yung mga anak nila magpinsan din. Kaya, pero mas panganay si Juan Bautista kaysa kay Jesus. Amen po ba? We are talking about
physical. Amen po ba? We are talking about physical. Amen po ba? Do not misinterpret. Amen. That John the Baptist is son of Zechariah and Elizabeth. Amen. Na pinagbuntis ko ito sa kabila po ng baog si Elizabeth. Amen po ba? Na si Elizabeth po ay yung tatay ni Juan Bautista ay nakapagsalita lamang nung naipanganak na si Juan Bautista nung tinatanong na yung kanyang pangalan. Tapos ipinanganak po after 6 months. After 6 months, ipinanganak po ang ating Panginoon Jesus. Kaya sa laban, in physical aspects, mas matanda si Juan Bautista kaysa kay Juan. Si Juan kaysa kay Jesus. Amen. Mas matanda po siya. At ang ginagawa ng papel ni Juan Bautista na sinabi na sa salita ng Diyos, I am not the light, but I have come to testify about the light. I am not the light, but I have come to testify about the light. Amen po ba? Sabi niya, I baptize you in water, but the one who comes after me will baptize you in fire. Hallelujah. And Spirit. Kaya kung titignan po natin, nakakahanga si Juan Bautista. Bakit? He never think about himself as higher than Jesus Christ. Kaya kung lumapit si Jesus Cristo, para si Jesus Christ, kung lumapit kay Juan Bautista para magpabaptize, ano sabi ni Juan Bautista? Piyata, it is you who come to me and be baptized. Diba? Ibig sabihin po nun, alam ni Juan Bautista na mas mataas yung kalagayan mo sa akin. Amen. Hindi dapat ikaw ang lumalapit sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, let it be done according to Father's will. Hallelujah! Amen! Kahit ang ating Panginoon Jesus, ang taas-taas niya, because He is God, He is Lord. But He learned how to be humble. So, ibig sabihin, mali. Kung isipin mo natin, kaya nagtatanong ang Panginoon Jesus, who I am, is for Him to receive applause or praise to other people, nagkakamali po tayo. Hindi po yun ang dahilan. Hallelujah. So what is the intention of the Lord Jesus Christ? Yun po yung kasi yung pinaka-tema na pinag-aaralan natin sa mga ganito. Ano po yung rason kung bakit ang Panginoon Jesus ay nagtatanong sa kanyang mga alagad? Remember, kapag tinignan mo natin yung konteksto, the context of our text in Matthew chapter 16, pag binasa mo yan, the Pharisees and Sadducees are very, masyado silang curious about Jesus Christ. Amen po ba? Ganun na lamang na pinipigilan nila ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang sinasabi ng mga tao, this man is came from God because if he doesn't come from God, hindi siya makapagpapagaling. Pero yung sabi ng mga Pariseo, no, he's not came from God. Amen po ba? Hindi siya galing sa Diyos, ang sabi ng mga Pariseo. Kaya, ang inisip na yun ng mga tao, sino ba talaga itong tao? Kahit sa mga tao nasa kalilin ng Panginoon na datang, they're curious, who is this man? Basahin po ang konteksto ng Matthew 16. Hallelujah. Maintindihan natin mabuti. Amen po ba? Na maraming mga tao at tayo, hindi nila alam kung sino ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya sa bandang huli ng teksto, kapag binasa po natin last talaga po, na nakalagay sa Matthew 16, ang sabi nito, unless you will deny yourself, carry out your cross and follow me. Amen po ba? You cannot able to be qualified and worthy of God. Doon sa bandang huli, sinabi ito, take up your cross. Hallelujah. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Nandyan po, diyan sa talata na binasa natin. Sabi nito, Christ is the best and completest revelations of both men and God. Sabi ko, kung titignan po natin, siguro marami tayong tanong, bakit may man? Dapat God lang. No. Kasi nakikita natin, tayo mga tao, hindi natin naintindihan kasi lagi natin nagiging katwiran sa buhay ng basa natin, oh, I'm just a man. I'm just a human.
He became man. He lived as a man. Nabuhay siya bilang isang tao. Kaya ganito yung maraming, amin ko nagkaroon ng tinatawag na kalituhan ng maraming mga tao at that time, hindi lang sa kasalukuyan, kundi dami na maraming nalilito. Who is really this Jesus? Sino ba itong Jesus na ito? Sabi natin sa Matthew chapter 16, meron bang Kristo? Sabi nung, meron ba sa talata dyan, kapag binasa natin ng Matthew chapter 16, may isang tao na nagsabi, is this really the Christ? Maybe it is the Christ. Sumagot ang Pariseo, meron bang Kristo na manggagaling sa Galilea? Amen. Christ will come from Jerusalem, Bethlehem, the place of David. Kaya, imposible. Sabi na maging Kristo yan. Hindi sila naniniwala. So, those men, kaya kung tinignan po natin, may mga tao gusto ng pananampalataya, pero may mga tao nagmumura ng kanilang pananampalataya. Amen? Hindi po ba sa cellphone natin meron delete? Pag nagkamali tayo ng type, delete mo lang siya. Hallelujah. Pero, mga kapatiran, meron po ba dito naranasan nila nakapag-wrong send? Amen. Tapos, ano kasunod ng text mo? Ay, sorry. Wrong send. Amen. Kasi hindi mo siya na-delete. Amen. Alam niyo po ba na hindi lang sa computer niya nag-delete. Magiging panahon ng ating Panginoon Jesus, many people wants to believe that this is the Christ. He is really came from God. But the Pharisees is the eraser. Amen. Sila yung taga-mura. Binuto na nila yung kaisipan ng maraming mga tao. Kaya kami ba, in John chapter 7, amen po ba? In John chapter 9, amen. Di ba may isang ulang na pinagaling ng Panginoon? Hallelujah. Yung ulang na yun, ulang yun, simula na pagkabata. At ang sinabi sa kanya, who healed you? Bakit ka gumaling? At sabi ng ulang, ito po ay, ako po ay gumaling dahil po sa tinatawag nilang Jesus. Amen. Siya po yung nagpagaling sa akin. Ilang beses siya tinanong? 3 times. Sino talaga? Ano ba dahilan kung bakit gumaling ka? In 3 times na tinanong, sabi po ng ulang, bakit tanong po kayo ng tanong? Sinasagot ko naman po ang tanong ninyo. Gusto niyo na rin po bang manampalataya sa Kanya? Anong sagot na makapan sa iyo? Ikaw na isang makasalanan? Magtuturo sa amin? The Pharisees cannot able to accept. Ano mo ba? Kaya, doon pa lamang, marami ng mga tao gusto manampalataya kay Jesus, but many people wants to erase. Gusto purahin yung pananampalataya na meron. At naniniwala ko marami naging erase din ng pananampalataya namin. Hallelujah. Siguro, kaya gusto akong siraan noon ay para masira yung pananampalataya na sinabihan niya. Na ganito si Pastor Manny, isinisisi sa akin kung bakit naging namandang dalaga siya. Praise God. Hallelujah. Ako daw may kasalanan kung hindi siya makapag-asawa. Ay, anong kasalanan ko doon? Kinausap ko kayo ang makapag-asawa niya kung yung patulan niya. I never talk to anybody. Hallelujah. Totoo po na sa akin ni Pastor John last Friday that if you are, kung hindi nakaten ng last Friday, sabi po ni Pastor sa mga kabataan na wala pang asawa, kung gusto niyo mag-asawa, kailangan yung mapapangasawa ninyo, ipakilala niyo sa amin. At susuriin namin kung karapat-dapat yung mapapangasawa mo. Totoo po yung sinabi ko ni Pastor John. Amen. Pero, pagdating sa desisyon, hindi po namin kayo pwedeng panghawakan. Pwede namin kayong payuhan na, hindi pwede yung mapapangasawa mo, hindi maganda yung mapapangasawa mo. Amin po ba? Pwede po yun. Pero kapag na-desisyon po kayo, kayo po ang masusunod. Ibibigay ko po sa inyo example si Pastor Jean. Si Pastor Jean po, kahit narinig niyo po ito at mamanood niyo po ito, pero ito ang totoo. Si Pastora Jean po, kung bago mag-asawa, pinakilala niya po sa akin yung mapapangasawa niya.
Sabi ko sa kanya, Ate, sabi ko sa kanya, kay Pastor Regine, sabi ko sa kanya, hindi ko gusto yung mapapangasawa mo. Pero, kung gusto mo siya, ikaw na tayo. Mga worker, umatid po kayo ng kasal niya. Alam mo mga worker yan, ang sabi ko sa kasal, Pastor Regine, sigurado ka namang magpapakasal sa kanya. Pwede ka pang umurong. Kaya ganun ko ang tanong ko, kasi kilala ko yung mapapangasawa niya. Dahil yung mapapangasawa niya, meron ng dating napangasawa ko. Hindi lang kasal. Alam niyo kung bakit hindi nakasal? Kinasal sa simbahan, pero hindi sinabmit ng lalaki yung marriage certificate sa munisipyo. Niloko niya yung pinaganda ng asawa. Ang nagkasal sa kanila, pastor. Kaya sa totoo lang po, sa mga kinakasal ko, ipinagkakatiwala ko po yung marriage certificate. Pero ang totoo po, dapat pastor po yan ang nagsasubmit sa munisipyo. Kaya kinakausap ko lagi yung mga ikinakasal ko, kinakausap ko lagi, ikaw na babae, hawakan mo yung marriage certificate. Kasi dali na agad sa munisipyo. Kasi baka pag pinahawak niya sa lalaki at pinunit niya yon, wala kang magagawa. Kinasal ka sa akin, pero hindi ka kasal sa batas. Kaya ganun ang nangyari. Pero nung sagot ni Pastor Regine sa akin, opo, Pastor. I think kinasal ko si Pastor Regine, hindi ako nagkakamali, March or April. Hallelujah. March or April. Natiwalay ko sila October. Sinasaktan si Pastor Regine. Ano po sabi sa akin ni Pastor Regine, sana nakinig ako sa iyo, Pastor. Kung nakinig lang sana ako sa iyo, hindi nagkaganito ako. Kaya nung sabi ni Pastor Regine sa akin, hindi na ako mag-aasawa. Tama na yun. Naranasan ko na magkaroon ng asawa, hindi na ako mag-aasawa. Hallelujah! May naninigaw sana sa akin, Pastor. Namatay. Hallelujah. Kaya sabi niya, wala talaga. Burado na sa isipan ko ang mag-asawa. Hallelujah. Kaya, hindi ko inisisi sa ibang tao. Amen? Kung ano man yung sinabi ni Pastor John sa inyo, kahit na sino ba mapapakasabi, pwede kami magpayo. Pero kung in love na talaga kayo doon sa inyong mapapangasawa, wala kaming magagawa. Kayo ang magpapasya nun. Hallelujah. Kaya huwag mo yung isisi sa amin kung hanggang ngayon wala pa kayo asawa. Huwag naman. Medyo unfair yan. It's unfair. Hallelujah. Hindi kami ang mayroong dahilan kung bakit. Amin po ba? Kaya sabi dito, amin po ba, even before Jesus Christ existed, kaya sinabi ko sa inyo na Christ is the best and completest revelation of both men and God. Kasi si Jesus Christ, yes, He became man. But before He manifested as a man, He is God. Sabi nga po natin, Jesus is God. Jesus is God. Huwag niyo po babatuhin yan kasi marami. Amin po ba? May religion sa puno ito. They want to erase that one. Gusto nila murahin. Amin po ba? Nanggaling na ako doon. Amin dati mo nang pinapadali ka na si Jesus ay tao lang. Pero nung binasa ko ang salita ng Diyos, higit pa din tao lang si Jesus. Amin po ba? He is the Word from the very beginning. And He is with God. And He is God. Kaya nga lang, katulad din mo nung dati, ng mga tao, hanggang sa kasalukuyan, someone wants to erase that faith in you. Gusto nilang murahin yung pananampalataya yun. Kaya nga po, in building His true church, kung gusto niya po, dahil gusto ni Jesus Christ, tandaan po natin, why He built the church? Bakit itinalunod sa iglesia? Because He wants His body to remain. Amen? We are His body. Kaya kahit na si Jesus ay nasa langit, nakaupo doon sa trono, His body is still here. Through what? Through the church. That's why if we are His body, kung tayo po yung kalitaruan, we should not separate from the Word because we are the body of Christ. Just like the body of Christ
katawan doon sa salita. Kaya, ang layunin po ng ating palinsus that we must be one. Kaya dito sabi doon, hallelujah, how do we read and study the Scripture? Bawat sa po sa atin, tinuturuan po tayo, yan lang nakakalungkot eh. Amen po ba? Most Christians, aminin natin, karamihan ng mga Kristyano ngayon, hindi na talaga nagbabasa ng Biblia. Nakakalungkot. We are Christians, but we do not read the Bible. That's why, when we hear about the sermon, when we hear about the Word of God, nasasyak tayo, nakasunan pala yun. Why? Because we do not read the Bible. Hindi ka nabasa ng Biblia. Hindi mo naiintindihan na sinasabi ng Biblia. Kaya, siguro yung maraming mga tao, adaptahin ng ating Panginoon Jesus, di ba? Kasi, naniniwala ako na nagbasa rin sila ng Biblia, ng Scripture. Bakit? Because they know about Jeremiah. They know about Elijah. Hallelujah. Alam nila ang mga prophets. So it means these people knows about those people in the Bible. Kilala nila si Jeremiah. Kilala nila si Elias. Kaya siguro, habang nag-ministeryo ang Panginoon, they can see his actions. Maybe this is Jeremiah. Or maybe this is Elijah. Maybe this is one of the prophet. Ano mo ba? Kasi bakit? Ibinabasa nila ang lahat ng nakikita nila kay Jesus Cristo sa pamamagitan ng kanyang binasa. Pero isang talata hindi nila nabasa that Christ will come. Hindi nila maunawa ang mabuti na isang Kristo galing sa kanila. Na isang Kristo po ay galing at nabuhay sa Nazareth. Hindi po nila yung matanggap. Hindi nila maunawa ang mabuti na isang Kristo na magmumula sa lineage ni David ay mahirap na sa daga. I'm sorry po because Jesus Christ is only a carpenter. At ang panahon yun, ang pinakamahirap na posisyon, mga minamag ay carpenter. Mas mayaman naman kung mas muli. Kasi ang mga pastor, meron lang silang regular na, amin po ba, nakinikita sa tupa, yung buho, yung karne. Meron silang kita. Pero ang kapitero, wala. Kung walang mapapagawa, amen? Hallelujah? Kaya ngayon, di ba, kung sino ang kapitero, siya walang bahay. Amen? Tingnan mo yung bahay ng kapitero, butas-butas. Pero ang galing naman yung magkakitero. Hallelujah! Pumunta kayo sa bahay nila. Kagti-kagti. Plastic dito, sako dito, tent dito. Amen? Kagtitero yan. Which means, they give. Kaya, hindi nila mapapalimulaan. They judge according to what they see. Naintindihan ko ba namin? Pero, nakalimutan nila na sinabi ng salita ng Diyos, Scriptures. It is not about Jeremiah. It is not about Elias. It is not about Moses. It is not about Abraham. The Scripture is about Christ. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Kaya, sa madaling salita, kahit nakataan ngayon, hindi ba yung pananampalataya? Lalo mo ang yung pananampalataya if you will not separate from the Scripture. But the problem is, it is how you study and how you read the Scripture. Noong nag-aaral po ako sa Bible school, ang sabi ko ng pastor namin, may kaklase po kasi kami pagkatapos ng second semester, tumigil na po siya. Ang sabi ko ng kaklase ko na yun, sa teacher namin, sa din namin, pastor, uwi na po ako. Magpapastor na po ako. Sabi niya, hindi ka matapos. Bakit magpapastor ka na? Bakit hindi ko muna tapusin ang pag-aaral mo? Sapat na po yun. Magpapastor na po ako. Sabi naman ng din namin, okay, we will pray for you. Pinanalangin ko namin siya ng mga estudyante kasi magpapastor na siya. Sa taon lang natapos siya sa Bible school.
So umuwi na po siya at nagpastor. Ang sabi-sabi ng pastor namin, yung din namin, look carefully. Babalik siya. Sabi niya, babalik siya. Sabi niya, hindi po yan prophecy, pero sinabi ng teacher namin, tignan niyo man, babalik yan. After 1 semester, ito na siya. Bumalik na nga siya sa Bible school. Ang sabi niya sa din namin, Pastor, mag-enroll po niya ako. Bakit? Kala ba magpapastor ka na? Alam niyo po sa ito sa dati, naubusan na po ako ng sermon. Ha? Sabi niya, naubusan ka ng sermon? Opo, so. I-enroll naman sa Bible school. Tandaan mo. That is only a saying, pero nangyari po talaga. Pero sa totoo lang, if we are in the scripture, hindi tayo maubusan. Sabi nung last Friday, natandaan ko ba natin yung sermon ng last Friday? Ang sabi ng last Friday, sino ang lagi ninyong pinagpapwentuhan? Sino ang laging laman ng inyong usapan? Si Kristo ba? O yung buhay ng may tao? Ibang tao. Hallelujah. Amen. Totoo. Minsan, mas marami yung biruan natin, mas marami yung tawanan natin, mas marami yung panlalait natin sa kina ng mga kapatiran. Kaysa tungkol sa buhay ni Jesus Christ. Amen. Kaya sabi ko, Lord, this week ito. Nakikita namin yung sarili namin, ano yung kahinaan namin, that sometimes even though we are Christians, kahit na kami mananampalataya na, mas nananaig pa rin sa amin yung sanlibutan. That's why we need to go back. Sabi ko, Lord, ang hirap yung sermon ko, napakababaw. Sabi ko, kung ituturing lang ito, sabi ko, napakababaw. Sabi ko, baka akala nila walang sense. But it is really sense that we need to go back to the Word of God. Yan ang dahilan kung bakit hindi lumalago. Madaling na-erase, madaling mag-pra, yung pananampalataya natin. Kapag nakakatawa yung kinanta natin kanina, I was reading English araw-araw sa iyo, O Diyos, araw-araw. Amin po ba? At ang sabi doon, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, anuman pagkakataon, araw-araw, ikaw ang pupurihin. Sabi nga po natin, araw-araw. Araw-araw po ba si Kristo ang laman ng puso at isipan natin? Dahil habang kinakita kami, Lord, patawarin mo kami. Amin po ba? Sinasabi namin araw-araw. Amen. Araw-araw. Hindi mo kami iwan. Yung pangako mo, hindi nagbabago. Samantalang kami, laging nagbabago. Jesus asked these questions now to you, to me, to all of us here. Tinatanong tayo ng Panginoon, who the people say I am. Whenever Jesus asked this question, amen po ba? He wants to see the identity, the true identity of our believers. Ano na ba yung kalalagayan natin bilang mga mananampalataya? Bilang Kristiyan? Nakikita mo ba sa atin, amin po ba, yung liwanag, yung kapangyarihan, yung tunay na layunin ng salita ng Diyos sa buhay ng basa sa atin? Kaya pag tinignan po natin, hindi mahalaga, yes, the Lord is first asked, but the people say about my time, who I am. Nung sinabi nila, you are Elijah, you are Jeremiah, you are one of the prophets, the safest answer. You are one of the prophets. Ikaw ay isa sa mga propeta daw, Panginoon. Ang sabi ko ng Panginoon? Very good. Sinabi ko ng Panginoon. The next question is, how about you? How about you? Diba? Pagkatapos marinig ng Panginoon yung ukhat, puro-puro, at akala na maraming hindi mananampalataya. I told them, hindi mananampalataya because they doesn't belong to Jesus' disciples. And he asked his disciples, ano sabi mo sa akin? Sino ako? Di ba ang sumagot si Pedro? Ano sabi mo, Pedro? You are
the Christ, the Son of the living God. Nakakatawa. Amen? Kasi, hindi nakita ng ibang mga tao, hindi nakita ng lahat. Amen po ba? Pero isang fisherman, isang mangingisda, nakita, you are the Christ, the Son of the living God. Natuwa po ba kayo sa sagot ni Pedro? Ha? Natuwa po ba kayo sa sagot ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. Kapag tinanong kayo, sino si Jesus? Ano yung sasagot ninyo? Sasagot niyo rin po ba? You are the Christ, the Son of the living God. Amen? Sasagot niyo ba yan? Kapag yan ang sinagot niyo, ito rin ang sasagot niyo pagdating ng araw. Panginoon, kung sinabi na ng Panginoon Jesus sa kanya, pagkatas kasi sabihin ni Pedro yung gano'n Panginoon, sabi ni Jesus Christ, the Son of Man needs to go to Jerusalem and be crucified and die. Ano sabi ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. What do you mean by Christ? That you will be God, you will die for the sake of the sin of all people. Ano yung sabihin ng Christ? Christ means, yes, God. But Christ means you are Savior. Amen po ba? Pero kung sinabi na ng Panginoon sa kanila na, that the Son of Man needs to come to Jerusalem, be crucified, and die. Ano sagot ni Pedro? Nandiyan sa Matthew 16. Ano sagot ni Pedro? Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito. Ano sagot ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Sapagkat ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya nakakatakot. Hindi lang sapat na sabihin natin, you are the Christ, the Son of the living God. Kailangan magmanifesto sa buhay ng mga sa atin bilang mga mananampalataya. If you really believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, you need to believe it. Kailangan natin palagay, kailangan natin mahawakan. Hindi ito dapat nakumura sa mga sitwasyon na darating. Nung narinig ni Pedro yung kamatayan, nabago na. It changes mind. Bakit? Kasi alam niyo po, kapag namatay si Christ, alam niya, mamamatay din siya. Hallelujah! Lahat nga po na sumusunod na anak ng Diyos kay Kristo, magsabi ng amen. Di ba sa atin last Friday, inukoy sa atin, we will be glorified with Jesus. Sino po dito naniniwala din kayo kasama ni Kristo? Magsabi ng amen. Amen! Lahat na kami ng malataya, naniniwala din kasama ni Kristo. Magsabi ng amen. Amen! Pero bago sinabi yung naniniwala din tayo kasama ni Kristo, ano po na yung sinabi? Sa sino nang makikipagtiis kay Kristo, dadakilain din kasama ni Kristo. Hindi ka dadakilain kung hindi ka makikipagtiis. That's why the Lord Jesus Christ said, deny yourself, carry your cross, and follow me. Kasi pag narinig natin yung salita kamatayan, siyempre, di ba, natatakot na naman ba? Ganun si Pedro, nakakatakot naman ito. Amen po ba? Bumamatay siya, sumusunod ako sa kanya, di, mamamatay din ako. Hallelujah! Buti ba, wala na sumunod kasi di kamatayan na eh. Amen! Ayaw natin mamatay! Ang gusto natin lagi ay buhay. Kaya kanina, di ba, pinapaliwanag sa ating kanina sa salita ng Diyos, if your mind is like Abraham, deny yourself. Alam niyo po, hindi po nabanggit ni Pastor Joe kanina, si Abraham, actually, nung naninirahan pa sa Aldea po, si Abraham po ay mayaman. Nung nasa Aldea po siya. Businessman po kasi ang kanyang tatay. Ano po ang business ng tatay niya? Gumagawa na bibulto. Amen. O yung mga hindi na sa Biblia, amen. Siguro, ganun pala yun. Hindi really. Tignan niyo po bakit po basta sinabi na mayaman si Abraham? Meron siyang
mayaman? May katulong wala? Oo, di ba? Meron pang nakikita sa Alex na bagong araw lamang, pero may labandera. May alibing? Wala. Hindi ko po kayo minamarter. Pero sa totoo lang, halimbawa nga, barong-barong lang ang bahay mo, tapos may katulong ka. Hindi nga, ipag-iluto nga yung lugar. Naisip possible. Kaya, nabuo sa isipan mo rin, si Abraham, mayroong kakayanan. Kaya kanina, nabiglas ako kasi, sa totoo lang, nabiglas ako kanina, nung sinabi ng salita ng Diyos kanina, that when he went to Canaan, he stayed in tent. Ang hirap yata, mula siya sa malaking bahay, tumitira siya sa tent. Amen? Mahirap yun. Imposible na mangyari yun. Kung sanay ka sa malaking bahay, tapos hindi na ka sa tolda. Alam niyo po ba sa tolda mainit? Wala pa po ng rechargeable fan. Hallelujah. Wala pa po. Amen. Yung tinitira nilang Kanaan na yun, mainit nun. Mainit. Hallelujah. At yung suot-suot po ng mga Israelita at that time, tignan nyo naman yung suot nila. Babae at lalaki. Mahaba. Amen. Kaya, kung pala isip, kaya pala hindi sila nag-break. Sabihin mo ba yung mga siya nag-break? Hindi po. Alam niyo po ba kung sino ang nagsusot ng pagsisita sa loob? Only the Levites. Yung mga nagsuserve sa tabernacle. Kaya nga diba, alam mo, nakatitig kayo sa akin, parang, natatandaan mo ba si David? Noong dala-dala niya yung mga ng diman, papasok sa Jerusalem, di ba sumasayaw siya? Ano sabi ng talata? Kasi sinipan siya. May trip pa na. Ala! Kaya nasabi niya dito sa kanya na asawa niya, ano ba? Baliw ka! Kasi nga nasisilipan na siya, hindi pa niya. Sabi niya, sa'yo, maaaring baliw ako. Pero sa harapan ng mga tangit at sa harapan ng Diyos, nakalululog ako. Lahat ng ligpit, masabi ng amen. Hallelujah! Kaya medyo sila kasi mainit. Hallelujah! Kaya nung tumira siya sa tent, sabi ko sobrang init. Pero, salamat sa Diyos, ang kaisipan ni Abraham sa kalangitan, hindi nakatuon sa lupa. Mahirap naman dito sa lupa, mayaman naman dito sa lupa, dapat isa lang ang pinagtutunan mo ng pansin, yung kalangitan. It will not change your mind. Amen? Sa totoo lang po ngayon, may pastor po tayo na gusto nila talagang mag-resign bilang pastor. Ayaw na lang, sa puso niya, ayaw na naging pastor. At nalulungkot ako doon, hindi ako naging pastor doon because it's really, sa amin bilang mga pastor, kabiguan sa amin at sa amin, Lord, huwag nawang mangyari na magre-resign siya bilang pastor. Kasi, dapat lagi natin tatandaan na kahit na ano ang mangyari, bilang isang pastor, hindi ka naging pastor para yumaman. Kaya, kung meron kang dito na gustong maging pastor, isipin mo mabuti, hindi madali. Hindi maging madali yung iyong pagdaraanan. Masarap maging pastor. Sa totoo lang, masarap maging pastor. Pero dadaan mo muna sa training. Hallelujah. Hindi lahat sarap. Hindi lahat sarap. Meron din mga hirap. Pero kapag napagdaanan ng lahat ng pagsubok, dahil sa pagkakataon, may kanaan din na sagana sa lahat ng bagay. Amen? So, hindi. Do not change your mind. Huwag natin hayaan na yung pinapag-aralan natin dito, binubuo ng ngayon, paano niyo ako nakikilala? Sino ako para sa inyo? Kapag meron bang kahirapan, kapag meron ba tayo nararanasan sa aking mga buhay, kapag babago na yung isipan mo natin, kapag nakakarinig ba tayo magtitis tayo sa ating pagsunod kay Kristo, babago na yung ating isipan at pananampalataya kay Kristo?
kailangan ng libog. Kaya sabi mo doon sa Lucas chapter 9 verse 18, Lucas 8:19, 18 pala, 9:18, sabi niya, at nangyari nang siya'y nananalangin ng bukod ng mga alagad ay kasama niya, tinanong niya sila at sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan? Kung sino? When Jesus Christ really prayed, siguro pinapanalangin ng Lord, really bless my disciples. Let them know. Kasi alam niya na maaring tumagilid yung pananampalataya, maaring humimanay sa pananampalataya yung mga taong ito. Kaya tinanong niya yun sa mga tao, sa kanyang mga alagad. Hallelujah. Kaya, hangarin po natin na makilala natin ng lubos ang ating Diyos. We need to verify. Di ba sabi nga niya, you are calling me Lord, Lord, but you do not obey my commands. Sa buhay ng Moses natin, if we consider Jesus Christ as our Lord, we need to obey His commands. Kahit na anong mangyari, hindi natin nahayaang mabura. Amin po ba? Hindi natin nahayaang mabura yung nilalaman po sa isipan po natin. May mga tao na magsasabi, lingkod kayo ng lingkod, pray kayo ng pray. Amin po ba? Kaya nga naniniwala ng palataya, araw-araw kayo nasa church. Kasi hindi naman dali-dali niya. Hindi na understand. Amin po ba? What they are doing? Pero sa totoo lang, hindi lahat yan nasasayang. Amin po ba? That Christ that came from Galilee is really our Lord. Siya yung ating Panginoon. Siya yung Diyos na pinagtitikuran ng bawat sa atin. Kaya tingnan niyo po yung mga Pariseo. John chapter 9 verse 16. Ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi, ang tanging ko hindi natin sa Diyos, sapagkat hindi nanginginig sa Sabat. Datang pa sinasabi ng mga iba, paano ba magagawa ng gayong katanda ang isang taong makasalanan at kagawin ng pagkabahagahag sa gitna nila? They're already invited. Amin po ba? May mga tao na naniniwala kay Kristo. May mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. Bakit? Hindi mga Pariseo sa kalagitnaan nila. At alam mo ba, sa mundong ginagalawa natin, there are some Pharisees and Sadducees that will divide our minds. Kaya kailangan, we have a true mind. We have a true heart for the Lord. Yung pinapag-aralan po natin, it is not only for the sake of understand. It is not for the sake only of having knowledge, but to understand everything. Maintindihan ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po sa John chapter 10 verse 19, ang dintang nangyari, 19, 20, and 21. At muli nagkaroon ng isang pagkabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga salitang ito, na sinasabi na marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya ay nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi ng mga iba, hindi sa inaalihan ng demonyo mga sabi nito, maaari ba bang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Hindi nyo po, di ba? Nag-ikay yung mga tao. Hindi na nila alam, kaya pala ganun. Yung iba naniniwala kay Elias, yung iba naniniwala kay Jeremias, yung iba naniniwala isa sa mga propeta. Pero masakit, sabi sa dalagang binasa natin, yung iba naniniwala, may demonyo siya. May demonyo si Kristo. Church, sa umaga nito, we are now the body of Christ. People in this world doesn't have any mind of Jesus. Wala ko silang kasipan para kay Jesus. Maraming mga tao sa sanlibutan, they're so busy now. Nakakatakot ngayon kahapon na kumakain kami, nabagay ko kayo sa John na lumindol sa Amerika na makalakas din. After Taiwan, ang lindol ay lumipat sa Amerika. Malakas daw, sabi ni Sister Cynthia, yung dati nananahig sa Beda na nag-asawa ng Amerikano din, sobrang lakas daw, natakot siya. Kasi building na naniniligyan na. Sabi ko, Lord, iniingatan mo pa rin ang bansang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Philippines is preparing for the big one. Tama ba? Big one, sabi ng Philippines. I think from year 2020, amin po ba? Actually, mula year 2000, pero simula ng year 2020 po,
ang bansang Pilipinas po ay taon-taon nagkakaroon na ng tinatawag na earthquake drill. Establishmento, amin po eskwelahan, hospital, lahat, inihanda tayo sa malaking darating na lindol. Tama? Pero sa lakas sa Diyos, lahat ng malalakas na lindol, hindi tumatama sa akin. Pero napakalapit ng Taiwan. Alam niyo po ba na kilometers lang yung layo ng Pilipinas sa Taiwan? Kaya nga po, pagkatapos po ng lindol sa Taiwan, naka-tsunami warning po ang Aurora. Amin po ba, hindi pinalabas, hindi pinalalo ang lahat ng mga tao sa Aurora. Sinabihan sila, be alert. Amin po ba, maging handa, mag-prepare ng isang maleta na nandun na yung pagkain para sa isang linggo, gamot, tubig. Amin po ba, because anytime, baka magkaroon ng tsunami ang Aurora. Kasi na napakalapit ng Taiwan. Praise the Lord. Hallelujah. Iniingatan pa rin ng Diyos sa Pilipinas. Hallelujah. Pero, nakasulat sa Biblia, Jesus Christ will come again. Pero ngayon, isipin na natin mabuti. The Lord is asking for us now, sino si Jesus sa atin? Ano ang pagkakilala natin ni Jesus? At kung kinikilala natin si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay, it means we believe that He is God. Pangatawanan natin. We need to verify that one. We need to prove that one, that we believe that Jesus Christ is our God. At kung siya ang ating Diyos, araw-araw, hindi magbabago ang ating pananampalataya. Araw-araw, hindi magbabago ang ating pagtutulog sa Kanya. At ano man ang mangyari, gagawin natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Kahit na masakit, kahit na minsan, sinasabi natin, ang pinag-usapan natin ito, pera. Amen? Hallelujah! Yung sinasabi na bibili ng sasakyan, amin po ba, pera na to. Pero, magiginaya pa ba sa pera na bibili mo sa Panginoon? Ang kapalit naman yan ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Amen? Di ba nga, in the early church, pinagbibili pa nga nila yung mga anak bahay nila eh. Amin po ba? Pinagbibili. Actually, si Ananias at Sapphira, in Acts chapter 5, they were good believers. Kasi they sold out everything eh. Ang problema lang, binawasan. Actually po, hindi problema rin yung binawasan eh. Saan sila nagkaroon ng problema? Sa pagsisinungaling. Kasi tinanong sila ni Pedro, ito lang ba talaga ang pinagbilhan? Ang sagot nila, opo. Amen. Hindi nila sinabi. Sana sinabi nila kay Pedro. Pedro, siyempre may pangangailangan din kami. Pinawasan namin. Pambili ng bigas, pambili ng kulang sa isang linggo. Amen? At least nagkaroon nila na binawasan mo. Hallelujah! Eh kaso sabi niya, opo. At that time namatay si Ananias. Pumasok si Sapphira. Sapphira. Dumating ka pala. Ito lang ba talagang pinagbilan ng inyong ari-arian? Ano sagot ni Sapphira? Opo. Ayan. Alam mo ba yung bumapasok sa dyan sa pintuan? Yung mga nagiging sa asawa mo. Ikaw lang susunod. Paul. Hallelujah. Gusto ko ba mag-fall? Hallelujah. Clearly, giver. Amen ko ba? Lahat ng kayamanan natin, amen ko ba? Hindi nasasayang. Masakit man, pero sasabihin natin na, ganito kayamanan na, wala na kami ng kayamanan. No, hindi ka na wala ng kayamanan. Lalo kang magdadagay. Amen. Kaya nga yung mga tao na ibigay para sa Panginoon, lalo, binubuhusan ng Panginoon. That's why today, siya sa atin natin yung sarili natin. Do we really know the Lord Jesus Christ? Do we really have that faith in Christ? Amen po ba? Pero na ba talaga yung pananampalataya natin? Lubos na talaga ba natin ang umamaan? Ano ba ang naisipan natin? Hindi na ba tayo nababahagi? Hindi na ba tayo nabibilang sa mga hindi sumasampalataya? Nagugura ba yung pananampalataya natin? Dahil sa mga taong nagugura nito. Today, let us look to the Lord, hindi mababago. Kahit ito. At araw-araw, kita isasambahin. Araw-araw, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, ikaw ang isasambahin.
Tayo manalangin sa oras na ito at hingin natin sa kanya, Lord, do not let my faith in you be erased by those people who wants to erase my faith. Huwag mo hayaan na matinag kami sa aming pananampalataya. Huwag mo hayaan mawala ang lahat ng kami lingkod at mananalig namin sa iyo as we continue our worship. Oh my soul, Lord God! Oh my soul! Lord God! Oh my soul! Lord God! And oh my soul! Lord God! Kawalan Diyos, kaya po na kami po'y nagpapasalamat sa pagkasungalan mo, Lord God. Pinilihan mo ko ng klaseng pananampalataya. Meron ang bawat sa amin. Kaya Diyos, kaya po na kahit na ng panahon, kahit na ng sitwasyon, kahit na ng pag-amanaw, Lord God. Kaya Ama, na lagi namin kapagpunan, lagi ka namin taas, lagi ka namin samahin, lagi mo namin maibigay sa iyo. Kaya na lahat ng nararapat, na lagi mo para sa kahit na bawat sa amin, Kaya Diyos. Magpahayaan ka ako, magpahayaan ka muna, magpahayaan ka dahil kami, Kaya Diyos. Magpahayaan ka muna ng magdalo, maraming panalangin sa iyo. Ano nga ang kailangan na namin pagdalayan? Ano nga ang namin magiging sitwasyon sa aming mga buhay? Itutuloy, 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 itutuloy natin maganda sa aming panalangin. Itutuloy natin sa kapalitan ng Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. At ang pananampalataya hindi mababago, ang pananampalataya hindi mananatili, ang pananampalataya hindi Kaya Diyos. Kailangan namin i-represent sa iyo. Ay hindi kasi, we all in our life, we all in our lives, O God. Kaya masama-sama kami ngayon, Lord. Sama-sama kami magpapawis sa iyo. Sama-sama kami namin gagawin. Ang lahat ng bagay na Panginoon ang nais mo para sa aming mga buhay. Panginoon, kapita ng Diyos. Ikaw lang ang paliwala ng lahat ng namin. At ayaw ang Ama, na sa pangalan ikaw lang namin magbibigay, O God. Mag-isa kami sa iyo. Mag-isa kami sa iyong laluni. Mag-isa kami ng Panginoon Diyos. Sa lahat ng bagay na niloloko ka para sa amin. Salamat na po, Panginoon God. At namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Ay, pinalangin naman ng Diyos, salamat po sa binigyan mo kami ng pagkakataon na bulitin po ng Diyos ang iyong katawan at ang iyong Panginoon sa pamagitan ng ang communion. Nawa mo maging kaisa kami, pinilaman mo kayo ng Diyos ang ito na napagataya hindi sa lahat ng magawa niyo ay pinagkagawa mo sa amin. Purihin ka kayo, ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We can give our special offering to the Lord, our pledges. Ama namin sa namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkakatawa sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. And after our worship service, there will be a workers' meeting, and all the present worship remain, and also the youth will remain because we have a meeting for you. God bless you all. Bless you.